News. Makakausap natin si Engineer Administrator Eduardo Guillen ng National Irrigation Administration. Administrator Engineer Ed, good morning. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN DZXL News 558. Sir, good morning. Naimbang kabigat sa lahat po ng listeners natin. Opo. Nais ko lang pong tanungin po sa inyo, ito pong benepisyo ng contract farming program. Nito pong NIA, alinsunod ito sa ito pong programa ng Marcos Jr. Administration na tulungan ang ating pong mga magsasaka ng palay at ganun masustain itong 20 pesos na bigas para sa lahat. Opo, kumusta na po ito pong contract farming ng NIA at ano po ang mga benepisyo po nito, Administrator Guillen? Sir, napakarami pong naging benepisyo po sa amin ito, sir. Very successful itong program na ito. Una, ang naging purpose po kasi natin diyan is para mabago natin yung cropping calendar. Kasi alam niyo naman po, Okay. yung pagtatanim, kultura yan eh. Kung gusto mong baguhin, bilang dating mayor, na-realize ko po na may kaakibat dapat na programa para maakit mo yung ating mga farmers na baguhin yung nakaugalian. So, dati po kasi, December yung aming December and July. Doon po nagtatanim ang NIA eh. Po? So, binago po natin yan. Ginawa po nating October ang taniman na natin. And then, ani ng February, tanim ulit kami ng March, ani ulit ng July. So, by doing that, malalayo natin yung ating mga farmers po sa bagyo eh. Po, yung risk. Masaya po kami magbabalita sa inyo, sir, na out of the 1.5 million hectares ng NIA, nasa 350,000 po ang na-convince natin na mag-double dry. Po? So, ibig sabihin, additional production po ng bansa ito. And that would mean kung 350,000 hectares, around 2 million metric tons po na palay ang additional po na ma-produce natin this year. Po? Opo. So, meron na tayo kaagad 2 million. And hindi naman po yan, kapag dinouble dry mo kasi, ibig sabihin yan, nag-i-increase ka ng cropping intensity. Po? Yung 350,000 hectares, sir, sa 1 million na lang na development cost kasi natin ngayon is 1.2 to 1.5 million. Sa 1 million na lamang po na cost ng development cost ng pag-irrigate sa lupa, 350 billion worth na yon. So, ibig sabihin, kami sa NIA, nakagawa kami ng paraan na nakatipid ang gobyerno natin ng 350 billion at na-fast-track yung ating equivalent po sa 10 years na performance ng NIA yan, sir, na hectares. So, isa na yun. Isa pa, nakatipid tayo ng tubig. Kasi dati kung December ka mag-release ng tubig, po, ibig sabihin, tuyo yung mga palayan natin. So, dyan na lang sa Pantabangan, 5 probinsya ang papatubigan mo. Yung land soaking na tinatawag natin. Sa unang release pa lang ng tubig, halos 1/4 na po ang maubos sa dam natin na laman. But kung i-move mo yung cropping calendar mo ng October, nag-uulan pa ho yan, malaking tipid ho sa tubig. Ibig sabihin, imbes na nag-release ka ng tubig, nagkiipon ka pa. Kaya ngayon po, imbes na ubos na yung laman ng mga dam natin, halos puno pa eh. Magat and Pantabangan. So yan po yung isang advantage. Ang pangatlo po, dahil nga magtatanim na rin kami ng, dati kasi by 8 March, sinasarahan natin yung mga dam natin, March, April. Ibig sabihin, by summer, wala po tayong production ng hydroelectric power generation sa mga dam. Pero ngayon, full power production po yung mga high dams natin. Kaya nakita nyo naman ngayong summer, hindi natin masyado naramdaman yung kakapusan ng kuryente dahil malaki po na itutulong ng hydropower natin. At lastly po, ginamit natin ito para mag-organize ng ating mga farmers kasi ang gusto ng ating Pangulo, i-organize natin sila as cooperative. Sila ngayon ang bibigyan ng PhilMec ng farm machineries at itong mga rice processing system. Naka 300 cooperatives na po kami sa buong bansa at ang nabigyan po ng PhilMec ng mga
RPS, yung kiskisan, ano po, Opo. at mga pharmaceries, nasa around 200 na po ang nabigyan ng PhilMec. Napaka Malaki po ang accomplishment, sir, ha? Opo, napakaganda po nitong Farming Support Services Program, Contract Farming Program ng NIA actually. Oh. Ito dapat ang sundin eh. Ito po yung template dapat, tulong mula sa gobyerno. Ang gagawin na lang siguro ng mga farmers dito, tama ho ba, Administrator, paano niya palaguin? Kasi hindi na siya mamumroblema sa seedlings, sa fertilizer, sa ano pa, yung pagsasako, etc. At hindi siya babaratin ng mga trader. Kasi ang nangyari po kasi ngayon, binabarat sa presyuhan ng pagbili lang ng fresh and wet palay. Luging-lugi na ang mga magsasaka. Kaya nga po, sir, ang target ng ating Pangulo, Opo. imbes na magbenta kasi sila ng palay, Po. bigas na. Para ma-capture Yun. nila yung the Oo. whole value, yung value Tama. added ng value chain. Para, kasi ito lang ho ang sustainable na paraan para mo mapababa ang presyo ng pagkain dahil may economies of scale production ka na eh. At ang maganda po nito, nakaka-capture pa po ng ating mga farmers yung value added. Hindi na pupunta sa traders. Sila po ang nakaka-capture na to at babalik sa kanilang mga members through dividends and patronage refund. Ang Oho. ganda ng klaro ng presidente na ito, hindi lang ho napapansin. Oo nga, seedlings, fertilizer, pesticidyo, financial assistance, land preparation, pag-aani, kada hektarya yan, tama ho ba, Administrator, during a particular cropping season. Opo. So, Tama po yan. At hindi lamang po yan, sir, yung pag-align sa ating mga farmers sa mga institutional buyers. Abay, hagip din po natin. And lately naman po, Opo. nagpirmahan kami ng LMP, ito po yung mga League of Municipalities of the Philippines, para lahat na po ng mga local government units ay tutulong dito sa programang ito. Abay, malaking tulong na naman po ito sa ating mga farmers. So talagang in line ito sa ibinigay na tiwala ng Administrasyong Marcos Jr. na talagang mapapanatili na makapagbenta ng mas murang bigas, 20 pesos na bigas hanggang 2028. Yan po kasi tugon ng Malacanang matapos batikusin nga ng ilang kritiko si Pangulong Marcos Jr. na pagpapapogi lamang at hindi sustainable ang bentahan nga ng murang bigas, 20 pesos kada kilong bigas, Administrator. Hindi po, di ba napatunayan na namin sa Yan, through our opo. contract farming, nasa 29 pesos ay kikita po yung mga farmers Yun. natin. 29 yun yung sustainable. Oo. Kung isasama mo ngayon yung mga program, ito po yung contract farming namin, lahat babayaran mo Opo. Wala namang hong libre dito. Kung isama mo ngayon yung mga assistance ng ng gobyerno natin, yung seeds, fertilizer, farm equipment, yung mga processing equipment, abay, baka talaga pong ito, talagang sustainable po yung 20 pesos. Yun po yung natin Ang solusyon po ng ating Pangulo kasi dito para ma-sustain natin yan is to capacitate yung ating mga farmers, to empower them para maging sila na yung maging may kakayanan silang mag-trade ng kanilang produkto. Yung hindi palay finished product. Para ang additional na kita nila hindi lamang sa pagbebenta ng bigas na yan, kung hindi yung value added ng whole production, makapture nila. Paggiling, etc. So maganda. Sustainable po yan, sir. Opo. Sa ibang bansa kasi, hindi lang ang gobyerno nagsasubsidize, tinutulungan din sila ng mga pribadong kumpanya sa pribadong sektor. Engineer Ed, Tama po yan. pwede ho ba natin gawin din yan sa Pilipinas? Abay, pwede po. Dito na lamang sa ating Oo nga. bansa. Kung mga big brothers ang tawag namin yan, isipin po ninyo, sir, ito na lang. Opo. Yung isang dito na lang sa mga economic zones natin, lahat ng empleyado yan may pabigas. Yung mga korporasyon natin malalaki, lahat po yan may pabigas. Kung as part of their corporate social responsibility, bumili man lang sila sa ating mga cooperatives, may kinausap na ako dyan na isang malaking kumpanya pinag-iisipan naman po nila kasi alam mo yung malalaking kumpanya monetize kasi yung kanilang yung kanilang tulong sa mga empleyado. So pero sabi ko kaya nga CSR para makatulong ka sa yung mga
sa ating mga magsasaka, di ba? Opo. So, So, dapat lumabas lang sila sa kanilang regular na ginagawa para makatulong, hindi yung pansarili lang. Kaya nga CSR ang tawag eh. oho. And hindi lang yun, sir. Yung ating mga local government, yung ating DSWD na lang. Yung pabigas sa masa, yung BJMP. Opo, opo. Di ba? Okay. So, kung lahat ng ito tutulong, sir, kaya natin. Opo. Magkano na ba ang na-allocate ng NIA for the contract farming program na nagsimula na ngayong pong buwan ng Mayo? Ano po, yung dating budget po natin, yung 3.4 billion noong 2024, Okay. i-revolve lang po natin yan kasi nga 2025, hindi po tayo nabigyan ng pondo niyan. Pero, sustainable naman yung ating, yung dating budget po natin, nire-revolve lamang po natin. Oo. And it would also increase rice buffer stock, no? Sa buong bansa na to, hindi lang sa ilang lugar. Tama ho ba, engineer? Opo. Actually, yun pong agreement namin with the LMP Opo. na yung mga LGUs ay bumili. Kasi meron silang yung calamity fund, sir. No? Opo. Kapag lahat ng LGUs na yan at bumili ng sabi ko nga, kinakausap ko nga si Secretary John Vic para isama sa kanilang sa SGLT, yung Seal of Good Local Governance. Opo. Yung pagtulong na yan sa ating mga farmers para, alam mo yan ang sinusundan ng mga LGUs po eh. Ako bilang dating mayor, alam ko po yan eh. Mhm. So kung isama sa SGLT yan at totoong tutulong yung mga LGUs natin, sa mga local government units pa lamang po, marami ng stock na bigas. Yun po ang totoo niyan. Opo. Kasi ngayon, ang gusto yata ng Department of Agriculture dito, ipatutupad sa susunod na anihan, floor price, minimum price sa palay. Kasi nga binabarat yung mga magsasaka natin ng mga trader, presyo ng mga trader, ang presyo ng palay yata ngayon 11 pesos and 50 centavos kada kilo. Mababa talaga sa production cost na nasa 12 to 14 pesos. So sabi po ng Department of Agriculture through ASEC Cardel de Mesa, bagong susunod na harvest season sa September, inaasang ilalabas na yung guidelines sa floor price sa palay. But with this contract farming ng NIA, nakikita natin na talagang sinimula na po ninyo itong implementation, marami na po na bebenepisyuhan na mga magsasaka kasi kayo na mismong bibili eh. Kayo na Tama po. tumutulong eh. Kasi Bakit kaya hindi na lang po itong tutukan ng gobyerno talaga sa pangkalahatan? Kasi kaya nga po contract farming. Kaya may agreement na kami ng farmers na kahit Opo. anong mangyari, bilhin namin yan. Actually, 20 pesos kami eh. Oho. Sa press yung wet palay pa lang eh. Pero kung dry, 23 kami. Oo. Naka-fix ka agad eh. So hindi mo na kailangan ng floor price. May agreement na kami dyan na, ito ang agreement natin. Kaya si farmer ngayon, malakas ang loob na magtanim masipag dahil na alam niya may inaasahan siya pagbebentahan. Opo. Hindi yung pag nakaali, kukuntian. Logi. Kasi sir, pag pumunta ng 17 pesos actually sa dry, yung palay, Oho. logi na po yung farmer dyan eh. Kaya kawawa talaga. So dapat contract farming. Oo. Kaya kung mas maraming malalaking kumpanya ang makiusap sa NIA, sa DA, na mag-produce kami, kasi pwede na silang mag-order sa amin dahil control namin yung irrigators association namin eh. So, pwede na sila mag-order. Sabihin lang nila, halimbawa, yung isang malaking kumpanya, sabihin niya sa akin, kailangan ko ng ganitong kadami ng bigas at ito ang variety na gusto ko. Kayang-kaya kong i-produce ng NIA yan, sir. Kaya walang rason sana kung bakit hindi sila tutulong. I-expand nyo po yan, sir. Meron mo tayong balita. I-expand nyo yan, mga areas sa buong Pilipinas na by this year? Yes, sir. At tinitingnan Okay. po natin kung para mas mapadali kasi hindi naman mas mapadali yung trabaho ng mga tao natin. Nakikipag-usap na rin po kami sa Land Bank at BBP at BPI na tulungan kami dito sa aming programa kasi mas maganda kung sila yung patulong kami sa kanila doon sa loan facilities and then para makapag-concentrate po kami dito sa harvesting. Ito din programa ninyo, solar irrigation. Opo, kumusta na po? Maganda din ito. Engineer Ed. Sir, alam mo, mahirap kung ako naman magsalita. Subukan mo pong sumama sa aming mga inauguration. Nga, sir. Or pasyalan mo po yung isang pinagawa namin. Ganon, ang laki ng pasasalamat ng mga farmers natin. Kasi ang primary beneficiaries po ng mga ito po yung mga hindi kasama sa National Irrigation Master Plan ng NIA. Ito po yung mga nasa upland communities na nagpo-produce ng mga high-value crops. Mhm. So, malaki po ang impact
Kaya nga si Speaker Romualdez, yung mga sumama sa aming mga inauguration, mangiyak-iyak yung mga farmers, nagpapasalamat sa kanya. Tinuturo yung mga ginagamit nilang diesel noon. Oho. Kinukwento sa kanya kung gaano kalaki ang gastos nila dati. So, ito po yung talagang gusto mong pababayan ng public incident. Direct po ito At saka immediate ang result ng project po na ito. Kasi 3 months lamang po namin kinukonstruct yung isang solar pump. So, within the year, mapakinabangan ng mga magsasaka po ito. Okay. So talaga nakikita natin dito, Engineer Ed, sa initiative na ito ng NIA, itong contract of farming, meron kayong solar irrigation projects, binabago natin ang calendar for cropping season. Talaga bang masusustain ang programa ng Marcos Jr. Administration na murang pagkain, murang bigas sa mga merkado? Yes, sir. Gaya ng sabi ng ating Pangulo, dapat magtulungan tayo rito, magbayanihan. Sa NIA, ang tawag namin dyan, bayanihan. Opo. Kasi hindi, for a fact, hindi naman kaya mag-isa lang ng NIA ito. Kaya nga, binigyan ako ng ating Pangulo ng mga kasama, yung PhilRice, PhilMec, itong DA, National Rice Program. Sama-sama po tayo para itaguyod ito. Lalo na kung tutulong ang private sector, yung man ng market. Hindi ho kami nangihingi ng budget sa inyo. Yung market man lang. Kawaan nyo yung mga, invest na bumili kayo dyan sa department store. Bumili kayo sa mga co-op natin. Malaki maitutulong nyo sa ating mga magsasaka. Opo, okay. Maraming salamat po, Engineer Eduardo Gilian, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you. Salamat, sir. Morning. Good morning! Pirada!